Hello. Gaya tayo, kukunin na natin ang ating amo. Ang oras alas 11, sarado. Kukunin na natin ang amo ko. Okay lang mga guys kung magahin tayo ng pagtatrabaho sa pagmamaneho dito sa ating amo. Walang problema kasi amo naman talaga natin yon. Ang problema ay yung pupunta tayo sa ibang bahay hindi natin amo at umagahin tayo doon. Yun ang pinaka-problema talaga. Kuwentuhan ko nga pala kayo tungkol dito sa pagtatrabaho sa Middle East bilang isang family driver o kadama, no? Katulong. Ngayon, para malaman ninyo kung easy o mahirap ba bilang kasambahay dito sa bahay. Kung ito lang masasabi ko, kung mahina ang loob mo sa determinasyon sa buhay, mahina ang fighting spirit mo, excuse me, ay huwag ka nang tumuloy. Kasi ganito yan. Unang-una, likas tayo mga Pilipino na mabait talaga. Kaya, pagdating natin dito sa employer natin, lalo na pagbaguhan tayo, ay magpapakita tayo na mabait sa kanila. Ngayon, siyempre magtrabaho tayo, lilinisin natin kung ano yung dapat trabahuin dyan na makikita natin. Lalo na sa sasakyan, pakikintabi natin at ipakita talaga natin na magaling tayo magmaneho. Habang tumatagal tayo na ipinakita natin yung kabaitan natin sa kanila, Maginoo tayo, ngayon, ikurap nila iyon. Sa pagkurap nila iyon, ay papatrabahuin ka doon sa mga close relatives nila. Example, may anak sila na may asawa na, may maraming anak o konti lang ang anak, papatrabahuin ka doon. Hindi na sila kukuha ng mag-usap sila. Para mag-usap sila ba na huwag ka nang kumuha. Kagaya ko, 10 years na ako. Nagmamaniho ako doon sa kabila, sa anak. No? Tapos, ang ikasiste nito, wala sanang problema. Kaso, ang problema, nang maghingi ako ng kunting pabor, ni piso o duling na piso, hindi talaga nagbigay sa akin. Sa 10 taon, kulang ako sa tulog, kulang ako sa pahinga, hindi lang kulang sa, walang day off talaga. Sa kontrata mo, ay pinagbawal doon na pupunta ka ng ibang bahay. Pero kung dito sa bahay nila, kung ilan sila dito, ay obligado ka talang magmaneho. Kasi andito sa poder nila. Ang problema na sa kabilang bahay na. Tapos, kung sabihin natin doon sa mga tao doon sa kabilang bahay ay halos hindi matulog sa gabi, magiging problema mo talaga yon. Yan ang experience ko. Kaya ikuwento ko talaga ito sa inyo. Unang taon ko halos hindi ako kaagad makatapos. Kasi habang tumatagal, nanghihina na ako. 2 linggo pa lang, nagsabi na ako sa sarili ko at saka sa asawa ko, kasi 2 kami dito, na balik tayo ng agency. Kasi mahirap ang pamilyang ito. Mahirap pakisamahan. Pero sabi ni Mrs., mag-pray lang tayo. Kaya dinadaan namin sa dasal. At sawa naman ng Panginoon, nakaraos din kami. Ngayon, 10 taon na. Nakatapos na yung 2 kong anak. Kaya, ito na ang pagkakataon
parang minulat na rin ako ng Panginoon na huminto na kayo sa pagtatrabaho dahil nagkasakit na kasi kami at papauwiin kami talaga. Kagaya ko nung na-hospital ako doon, hindi ako inabot ng 6 hours doon, pinapauwi na ako kasi daw mag-duty pa ako doon sa kabilang bahay, doon sa may pamilya na, tapos may negosyo naman, mahambog sila, may mga pera naman sila, bakit ako pa rin? Si misis ko rin ang galing sa ospital, nagkasakit, nakauwi kami mula alas 8, umuwi kami ng alas 6 ng hapon. Pagdating dito, hindi na siya nakapahinga. Pinapatrabaho na siya kaagad. Kaya, parang nakita ko na hindi maganda. Kailangan na talagang mag-exit kami. Kaya ito, napag-isipan namin na i-exit na. Hindi ko naman nila lahat na dito sa Middle East ay ganun sila lahat. Pero mangilan-ngilan lang talaga yung mga open-minded na mga tao dito. Paswertihan lang talaga. Sinuwerte naman kami at ito, nagkaraos kami ng 10 taon. Pero okay lang, at least may napatapos din kami na anak namin. Kaya ito na ang pagkakataon na maningil din ako. Sisingilin ko din sila. Kaya kung sino man ang may alam na saan dumulog, sino ang umano lang kayo, kasi ilang beses na akong tumawag sa UWA. Ang hirap kasi sa UWA, hindi tayo sasagutin. Tapos pag sinagot tayo, sabihin lang sa atin na huminto na. Hindi man lang sila tumulong na, hoy, gaganunin sana nila, bawal yan, na may kontrata kayo. Ipatupad nila yung nasa kontrata kung ano yun. Kagaya na lang sana ng day off. O kami, 10 taon na walang increase sa sahod. Mga kaibigan namin yung iba, talagang nag-increase sila. O kahit kami sa pagkain, maliit lang yung food allowance namin. May isang basis na kami na magbigay sila ng increase 150, pero nang matapos na yung kontrata na napirmahan na namin doon sa Pulo UWA at nagreklamo din ako, anong ginawa? 50 lang yung ibinigay na increase sa amin. Yung 100 hindi binigay. Tapos yung pag-uwi namin ngayon nung 2023, ayoko na sanang bumalik. Pero nasasayangan ako kasi mag-claim ako ng mga benefits ko. Iwan ko kung matulungan ako o na makuha yung mga benefits kagaya ng end of service benefits at saka yung day off ko. Kukunin ko yun, malaking bagay na yun para sa akin. May nagsabi na hindi daw makukuha, pero may kaibigan akong nakukuha talaga niya ang kanyang day off. Kaibigan ko talaga yun, babae. Nag-claim siya ng kanyang day off. Binigay naman. Bakit na ibigay? Kasi nung magtrabaho siya, biglang nag-away yung mag-asawa na amo niya. Tapos sabi niya, "Madam, kunin ko yung day off." Naghiwalay bigla yung mag-asawa. Tinulungan siya ng amo niyang babae na kunin yung day off. Pumunta sila ng Pulo UWA. Ayun, binigay. Pero tinulungan siya ng babae. So kung ganun, kahit sabihin natin walang tutulong dito na sa amin, pag nagreklamo lang kami doon sa Pulo UWA, ibibigay talaga. Kasi yung kaibigan namin nabigyan eh. Diba? Kaya lang, kung sino pa yung mas maraming alam, dapat maano din sa amin. Okay?